Brad, Sir Rizal, una po tayo. Tuloy-tuloy na po tayo Tuloy-tuloy sa lang ating kayo. seminar. Para kasi may timeline tayo. So, ang ating pong next speaker ay galing din po sa ating mother agency, Certified Security Personnel, Certified More Professional Protection Safety Officer, ang ating pong pinakamamahal na Operation Officer ng World Cup Security Services Incorporated, Sir Roy Sagaysay. Sir, magandang tanghali po, sir. Hello. Hello, magandang umaga sa lahat. So, tuloy nyo lang yung kain nyo. Ha? At least, pagpatuloy natin kasi may timeline tayo. Ibang speakers pa after 1 o'clock. Okay? So, sana yung mga nakuha yung mga ano ngayon, isa puso nyo. Huwag yung pagkatapos dito, pagdating sa duty natin, kalimutan nyo kaagad. Apply natin. Sayang yung mga effort ni Director Maglapos na bigyan kayo ng mga trainings. Para sa inyo yan, hindi para sa amin. Okay? Para sa pagdating sa ibang agency, sakali mag-apply kayo, may mga training certificate kayong may papakita. Malaking bagay yan. Okay? So, sa ngayon, ang may topic is all about patrolling. Basic lang yung ano natin kasi nga alam kong alam nyo na yan. Okay. Discussion po with types of security guards patrolling and understanding best practices for effective patrolling. So ito'y lagi na natin ginagawa. Pinaka-basic na sa atin to bilang gwardiya. Araw-araw na natin ginagawa. Pero ito'y parang refresher na lang. Kasi minsan hindi natin alam, nagpatrolling tayo, pero hindi natin alam kung ano yung pinaka-purpose natin doon. Okay? So, types of guards patrolling is, number 1, foot patrol. Yung, pag maliit lang yung area, lalakarin lang natin. Yung kaya natin, galugarin yung area, naglalakad lang. So, bago tayo mag-patrol, ano yung kailangan natin? Kailangan meron tayong equipments din. Pag gabi, anong kailangan natin? Flashlight. Para pang ano natin. Ano pa? Radio. Malaga. May mga makita kayong mga irregularities, tawag mo sa gate. Parang mayroong dalawang anino dito. Pa-alerto lang tayo dyan. Baka dyan dumaan. Ganun lang. Okay? Ano pa? Ang tipid kailangan natin. Logbook and ballpen, sir. Logbook and ballpen. Di logbook masyadong bulky. Scratch. Nightstick. Yan. To protect yourself kung wala kayong issue pa rin. At saka yung tickler. Na maliit lang. Kasi kung logbook naman dandalang masyadong abala na sa'yo. Di ba? Tickler lang. Pagka may maobserbahan ka sa area mo, pag ikot natin, sulat sa tickler. Pagdating sa post mo, gawan mo ng report ngayon. Kung kailangan gawan ng report para ipaalam naman ng OIC nyo sa Security Director. Okay? Dapat ganon. Hindi yung mayroon nga kayo na-obserbahan, hindi nyo naman i-report. Walang mangyayari. Yung sinasabi nga ni Police Chief Inspector De Los Reyes kanina, kailangan recorded lahat. Logbook. Katapos logbook nyo. Kasi yan ang basis din sa evidence purposes. Napakahalaga yan. Okay? So lahat ng report nyo nakabase sa logbook. So ano pa?
ang mga equipment natin. Nightstick, pag may baril, mas maganda. At may proteksyon ka. Hindi naman pag may kalabog, huwag ka agad pumutok. Sir, yung madala doon, yung Ha? madala duyan, tsaka katon. Yung madala duyan, tsaka katon. Huwag yun, huwag ka matutulog lang kayo. Okay? Huwag na mo sana sama yung katon. Eh, sir, ang gagawin, raradyo sa gito. Rubing ako ha, dito ako sa gito, sa Okay? dulo. So tandaan nyo palagi, ang paggamit ng baril, kailangan, number one is to protect yourself kung mag-endanger ng buhay natin. Hindi yung nandun yung kutsilyo, estudyante, may kutsilyo, barilin mo kagad siya. May kutsilyo eh. Malayo naman yun, bakit barilin mo kagad, di ba? Huwag kagad basta-basta tayo. Kailangan maximum tolerance, lalo tayo dito sa campus ng school. Mga estudyante, we are dealing with students. Okay? So dapat tayo, palagi tayong maximum tolerance. Pag sumigaw estudyante, huwag mong gantihan. Estudyante yan eh. Okay? Gawan nyo na report. Ipasa sa guidance counselor. Ano bang ginagawa nyo pag mayroong pasaway? Wala, sir. Ginagawa ng report din, di ba? Kaya ako sa osas. Yan. Ginawa pong ID. Tama yan. Ganun lang, hindi yung gaganti tayo magsipagsigawan. Kasi mga bata yan. Okay? So, ano pa? During foot patrolling, anong ginagamit natin na dapat i-apply din natin yung 5 human senses? Ano yun? Yan. Eyes, ears, parinig mo yung mga kalabog. Verify mo kagad. Parang may kalabog doon. Kauntahan mo kagad ngayon. Slide na. So, mahalaga yung 5 senses. Hindi yung walang pakialam. Ang mata, may eyes ka naman, parang kang kabayo, nakatakip. Natoon ka lang, diretso. Dapat observant, paligid, tingnan mo. Sir, yung gano'n, may dalang duyan yun. Ha? May dalang duyan yung gano'n. Huwag yung duyan, yung tala na duyan. Masama, sir. Ina-obserbahan yung katrabaho. Okay? So dapat tayo, maging honest tayo sa trabaho natin. Actually, maging ano tayo, proud being security guard. Kasi maraming nakapag-graduate ng college. Diba? Sabihin nga nila, gwardiya lang yan, pero mayroong police na. Meron ng nurse. O, di ba si Sir? Pass. Meron ng professional. Police. Tingnan natin, maging proud tayo, hindi yung basta na lang tapusin natin yung 12 hours. Hindi pakita natin yung magandang serbisyo sa clients natin. Na maging satisfied sila. Gawa ng report, pagdaan nyo, parang malaglag na yun. Anong ibig sabihin doon? Pag medyo meron ng nakaano na kahoy, medyo malaglag na. Unsafe condition. Diba? So baka mamaya, mahulugan yung mga estudyante. Diba? So gawan nyo na report, sir, may nakita ko doon, medyo malaglag. Repair kagad yan sa maintenance. Ganun yun. Makitang busted yung ilaw, madilim doon. Gawan mo na report. Madilim doon banda. Ha? Hindi yung pag madilim, doon ka magtayo ng duyan mo. Huwag ka doon. Kaya nabali yung sanga. Hindi yan. Kailangan tayo maging ang trabaho, pag ilagay nyo sa puso, may malasakit sa trabaho, masaya. Tandaan nyo, ako matagal na rin kong gwardiya since I'm still 21 years old. Pinilit lang ng magulang ko magtapos ng pag-aral, kaya nakapagtapos ako working student. Sa gabi duty, sa araw, nag-aaral ako. Okay? So kahit sabihin natin, sabi ko nga noon, sayang yung pinaghirapan ko. Kasama ko pa rin, graduate na, kasama ko pa rin yung mga high school lang. Pero pagdating ng mga promotion, makikita kasi yan. Ako graduate, so lamang ka sa kanila. Diba? So, yung mga bata pa dito, i-challenge ko dapat
patuloy yung pag-aaral. Kaya yan, panggabi kayo, pag ano, request kayo, approval, di ba? Tingnan mo si Uriel, graduate na. Graduating na rin. Eh? Yung bata pa, kaya pang ano, para sa future nyo yan. Eh? Kung medyo may edad na rin tayo, sa mga anak na lang natin. Di ba? So ano pa? Airs? Nose. Paano gagamitin yung nose during patrolling? Yan, smell. Pag patrolling mo parang may naamoy ka ng kuryente, sunog. Parang sunog ka. Verify mo kaagad. Di ba? Pag amoy mo, parang amoy durian ha, sa kaibanda yun. Ang dating mo doon, kita mo yung durian, ano namang gamitin mo para malaman mo kung durian talaga yun? Ano yun mo? Tikman mo. So mo gagamit ngayon yung isang sense taste ng tao. Tikman mo ngayon. Hindi pala ito durian, parang tae. Di ba? So, napakalaga yung 5 senses. I-apply natin yan. Hindi yung basta na lang tayo lakad ng lakad sa area. Tulad ng sinasabi ni, anong apelido mo, Carpio. Hinahanap daw na yung sabitan ng tuyan. Pangit yung Carpio. May dala pa ang katil yun. Alam mo, may dala pa katil. Kasi mamaya, bangunguting ka dyan. Nangyari na yan, nung kabataan ko, school din yung pinag-dutihan ko, doon ako sa hallway natulog kasi panggabi. Taka kong ingay na. Pagkising ko, marami na estudyante. Yun ang iwasan nyo, nakakaya, di ba? Kaya kasi minsan masarap yung tulog mo eh. Tulog ka, may malog pa. Paggising mo, marami na palang estudyante. Oo. Yan. Kabataan kasi natin, yung ano pa tayo, wala pa seryoso yung trabaho. Basta lang makasaw ito sa atin. Kayo, mga pamilyado na rin kayo. Isipin nyo, yung pinapakain natin, hirapan din natin. Tignan nyo yung pera natin gwardiya. Bakit madaling maubos? Oh. Pag sahod na yung kinabukasan, wala na. Hindi. Kasi, ang trabaho natin lalo na yung laging nagduduyan. Walang walang baga hindi manghinayang ng pera gastusin. Kasi hindi pagod eh. Hayahay lang. Pero kung isipin mo, nasa puso mo yung pagtatrabaho mo, manghinayang ka kasi pinaghirapan ko to eh. Magdamag akong nagpatrolling. Diba? So, dapat anong sunod? Vehicle patrol. Ito naman ginagamit pag medyo malawak yung area. Tulad yung mga pulis, diba? O yung iba, subdivision, meron silang tricycle para maikutan yung. Kasi kung maglakad ka, magpatrol ng subdivision, lalo na yung mga malawak na subdivision, baka di ka na makabalik. Pagbalik mo, umaga na. Umuwi na yung mga kasamahan mo. Street duty ka na. So yun din ang kahalagahan ng mobile patrol. Ito, fixed post. Meron bang patrol na fixed post? Wala po, sir. Wala. Fixed post sa gate. Paano ka magpatrolling? Halimbawa, yung area mo nandun. Oo nga, paano ma-apply yung patrolling mo doon? Kung fixed post ka. Ito yung mga kagalaw naman po. Saan ka gagalaw? So ito tandaan nyo. Once fixed post tayo, halimbawa sa admin building o sa main gate, ang gagawin natin, halimbawa, ay i-check mo yung pinakamalapit lang ng mga area, yung mga medyo critical area na kailangan mo check. Halimbawa yung room ni director, malapit sa area mo.
bago ka umalis sa area mo, fixed post ka, i-ano mo muna, secured mo yung post mo. Paano mo i-secured? Dapat lang mo lang. Padlock, very good. Magaling talaga si Rosal. Padlock mo, until, bago ka umalis naman, dapat meron kang ano doon, baka may maghanap. Anong gagawin baka may maghanap sa'yo? So, papaalam ko sa malapit ko sa area. Walang area nga one fixed post, single post. Anong gagawin mo? Para pag may pupunta doon, may maghanap ng gwardiya, alam nila nagpatrolling ka. Radio. Sir, maglagay na lang po ng kapirasong ano sir. Look, sir. Sulat mo, guard of patrolling. Galing ko kasi Rizal. Yan ang tama. Lagay mo, guard of patrolling, Hindi nagtatala. place call, mobile number. Lahat naman tayo may cellphone number na eh. Dala-dala mo eh. So, nandun yun. So, pag may darating doon na medyo may mahalagang ano sa atin, tatawagan ka. Diba? Ay, si ano to, kailangan ko pumasok, may naiwan ako sa room. Saka kababalik kayo. So, dapat, bago kayo mag-patrolling, i-secured muna yung area of responsibility. Hindi yung iwan. So, pwede pala tayo mag-patrolling sa fixed post. Okay? Depende. Hindi yung busy ka, isasarado mo araw na araw, hindi pwede yun. Di ba? Depende sa situation. Okay? So, next is random patrols. Ano yung random? Patrolling. Iba't ibang oras. Iba't ibang lugar. Iba-ibang Time route. to time, sir. Time to time. Time to time o Random. ibig sabihin oras-oras. Ang ibig sabihin ng random, yung hindi, unpredictable routes. Iba't ibang Bawa mag-ikot ka ngayon doon, mga 1 o'clock, mga alas 3 na naman doon, sa kabila na naman. Para ma-surprise yung mga masasamang loob. Kasi once na ang patrolling mo is routinary na, alam ng gwardiya, yung mga magnanakaw, yung gwardiya, mga alauna nag-iikot dyan. So alam nila yung oras mo. Dapat minsan, ipa-ipahin yung oras. Random. Okay? So, kaya yung kabalagay doon, kabila ka ng para hindi ka mahuli. Parang ganun lang yan eh. Okay? So malinaw tayo sa random. So next is routine patrols. Nababasa pa dyan? Okay? Dapat kasi sa slides, visible talaga. Kaya nilakihan ko para makita. Ano naman yung routine patrols? Ito na yung sinasabi mo na meron na kayong pattern na every 1 hour kakanta kayo ng ikutan nyo yan, buong anong area nyo. Pag na yan, naka-pattern yung patrolling nyo, punta mo admin, gym, parang ganun. Diretso na yan. Okay? So, sa inyo, ina-apply din sa inyo yung kada paggabi? random. May patrolling kayo, di ba? Yes, sir. Random po. Random oras. So, dapat, Depende. Dati kasi may watchman clock. so ito yung techniques and best practices for effective patrolling. Para maging effective tayo, ano man dapat meron tayo, ito yung mga equipment, gadget na makakatulong sa atin. Ito yung number 1 is GPS tracking. Halimbawa si Carpio, dapat lagyan siya ng GPS. So ngayon, alam na ngayon ni Sir Maclapos sa cellphone, may application yan, matitingnan yan. Bakit ganun-ganun lang? Ibig sabihin, malalaman na ngayon ni Director na nagduduyan. Ganun-ganun lang yung eh. Sir, maalala ko po kasi makamoy po yung... So malaking bagay yan. Yung katulad sir, makamoy. Okay?
malalaman kung saan yung gwardiya pumunta. Kasi noon, panahon namin, yung watchman Watchman, clock. sir, watchman. Sino nakaabot? Ikaw? Yung watchman clock. Every Halimbawa time- dito, poste na yan, nandun yung susi. Pupunta ka, tapos sunod na susi, doon na naman. Hindi sunod-sunod yung sir eh. Oo. Dala mo yung, Hindi ito yung one. dala mo yung watchman clock. Mga Chinese ang nagpapauso ng watchman clock para ma-monitor yung gwardiya na nagkakandak ng Ang road inspection sir. robing. Yung iba naman na walang pera, hindi makabili ng watchman clock, ang ginagawa sa amin, mga patingting naman. Sir, nagarasan po lang sa Pablo. Papatingin. Yan, patingting. Patingting dito, doon na naman, patingting. Kaso magpatingting, baka nakapikit. Pero pinakamabisa sir yung Wag. watchman kasi Eh, yan naman, parang pang ano yan ng tao, mga magnanakaw din. Kaya minsan, nagpito-pito ka, gising yung gwardiya. Diba? Oh, wag muna tayo pumasok. Gising si Rosal. Diba? So, yan, pang deterrence din yan. Para maiwasan yung mga masasamang loob na pumasok sa area of responsibility natin. Okay? Ano pa? Ito yung body cameras. Body cam. Ito ginagamit ng mga pulis, traffic enforcer. Makakatulong din sana sa atin yan. Kaso expensive na to. Masyado nang hindi na kaya ng World Cup to eh. Pero sa ano, meron kami sa Newport. Yung gwardiya natin doon may body cam. Kasi marshal sila eh. Duty free siya. Duty free. May body cam. To protect yourself para ma-documented lahat ng pangyayari. Bawa, sila ka ng suntukin. Sabihin ng estudyante, di ako sinapok. May body cam ako. Ayan, gawin doon. Sino nagsasabi nito? Malaking bagay sa ating body cam. Okay? Ano pa? Ito yung mobile reporting apps. Ito yung ginagamit nyo ngayon. Tama? Sa GC nyo. Babasa namin. Kaso minsan, may napupuna kami na ano nyo, reporting ng mga picture. Parang ano na, 1 linggo na eh. Kupas na eh. Temporary yun po. Ha? So may suggestion ngayon si director. Pas, i-disseminate ko sa mga tao na pag magbigay ng situation report through mobile reporting, dapat nakalagay doon yung oras at saka pizza. Di ba nakalagay doon? Pwede sa cellphone. So yun dapat ang gagawin natin. Para hindi magdududa, walang pagdududa. Kasi yung gwardiya talaga, pag lulusot yan. Nagro-robing. Ito pang alauna. Ito pang alas 2. Ito alam ni Carpio. Veterans mo. Pero yung mga veterans mo, bibigyan natin ngayon ng prevention na hindi niya magawa yan. So yun ang prevention natin, lagyan ng date and time yung caption. Hindi yung itatype yung automatic siya maglagay doon. Hindi yung picture tapos lagyan mo, captionan mo. Wala rin. Matataya pa rin. Parang iba na yung tawa ni Carpio, hindi na makadali ito. So yan naman ay para sa atin din yan. Kasi puro ka normal situation. Pagka umaga, sunog na pala yung area mo. normal pala sir. Di ba? Carpio, bakit normal? Nasunog pala yung community office. Niransak na pala doon. Akala mo kasi Diba? Meron pa palang isang yung diba, pag-rooming tayo, lahat ng room, iniikutan nyo. Tinitingnan nyo rin yung mga doorknobs. Diba? Bukas. Kaya mga electric pa. May narinig kang andar, patayin yung electric fan. Kung may bukas, kung hindi kayo makapasok, gawan nyo ng report. Kasi risk sa fire yan. Kaya sa amin nangyari. Gawan nyo ng report. Teacher pinag-block na siya. Pag bukas yung room, anong ginagawa nyo? Nilalak sir. Lock lang, walang report? Report po sa report din ako. Document muna, sir. Documentation, kasi baka may mawala dyan. Noon kasi sa panahon namin, nung nag-duty rin ako sa isang Lasal, pag may bukas na room, wala pang cellphone noon eh. Ang ginagawa namin, kukuha kami ng isang items ng teacher,
Kahit ano yung ano diyan sa table niya, flower base, inukuha namin yan, evidence. Gawa ng report. Ibigay sa director. Yan, wawarningan sila ngayon na bakit iniiwanan yung room nila na bukas. Okay? Para may ebidensya. So, yan ang ano. So, sa tatlong ano, ito yung nagagamit na natin. Yung mobile reporting. So, malinaw tayo. Starting bukas, dapat mayroon ng date and time yung mga pictures. Okay? Lahat ng campus para wala nang mga pagdududa. Okay? Kaya para sa inyo din yan. Mahirap na. Pahiya tayo. Ano pa yung tinitingnan natin pag magpatrolling tayo? Mga water leakings, number 1 yan. Tignan nyo kung may mga may baha na doon. Anong action taken nyo dyan? Report. Pag may baha, Documentation report, sir. Picturean, documentation. picturean lang. Hayaan na. Report, sir. Pwede, Tapos patayin mo hanapin yung main yung bulb. Bulbal, yan. Papatayin nyo na. Okay? Para kinabukasan, maayos na ng maintenance. So ngayon, kung tulog ka, nakaduyan ka, may water leak pala, gaduyan ka, hindi mo alam, dagat na to. May tubig na, binaha ka na. Diba? So napakalaga yung patrolling. So ano mga benefits ng security guard patrolling? Dahil sa papatrolling nyo ay nagkaroon ng deterrence of crime. Ha? May iwasan ang pagkakaroon ng pangyayari sa area of responsibility mo. Yung magnanakaw, bis kay nakawin na yung kable na yun dahil mahal ang tanso, hindi na siya kapasok. Alerto yung gwardiya. Matindi si Rusak, gumaganong-ganong pa ng stick na yung... Ha? Susumba ko, sir. Oh. Alerto. So, deterrence. Yan ang isang ano dyan. Malaking halaga pag nagpapatroli yung gwardiya. Maiwasan yung dapat ma-prevent yung mga pangyayari. And the next is quick response. Bakit naging quick response ang patrolling? Ando ka sa area. Oo, tama. Kasi ikaw mismo yung nasa area. So, tulad ng sinasabi nyo, maamoy nyo yung wire, anong quick response mo doon? Puntahan mo ngayon yung area. Tingin mo, Susunod. nag-apoy doon, mayroon ng flame. Anong action nyo? Wala ko, sir, circuit breaker, sir. Circuit breaker and then, ano pa? Fire extinguisher. Dapat, unang action taken nyo, GO number 8, ano yun? Sound the alarm, kung merong alarm. Pag walang alarm, pito. Para i-alert lang. Minsan may area kayo, wala namang ano. Sa area mo walang alarm. Tatakbo ka pa doon para i-alarm. Wala na. Pagbalik mo, wala na. Yes, sir, wala ko sa samahan, sir. Tapos radyo mo, sa aming gate. Palit to, mayroon na ito. Positive fire. Di tawag ka kayo ng ano, fire department. Tapos, fight the fire. Kung kaya pa. Huwag naman yung masyadong malaki na, alam, bumba ka pa rin. Ay, kailangan sa atin bilang gwardiya, safety first. Buhay, alagaan yung buhay natin. Basta pasok ng pasok, alam mo yung pasok ka naman doon, di mo na alam, wala ka palang malabasan. So pag mag-responde, dapat i-clear mo yung area na meron kang exit point. Sunog na doon, sunog dito, wala na. Andun ka na, nakukulong ka na. Ang gagawin mo, tatakbo sa CR. Hindi advisable yung CR. Kasi pumapasok kasi sa mga tao na ganyan, andun may tubig. Eh yung mga tubo ngayon, yung mga PVC na lang eh. PPR. Iniinit, PVC. Pag masunog, putol na yung tubig doon. Wala na yung tubig. Kung bakal naman, kung pipe yung tubo, mainit naman yung mapunta sa'yo.
So, ang the best na area na dapat puntahan nyo during fire, yung malapit sa bitana. Huwag naman tatalon ka. At least visible ka doon. May makapag-spray sa'yo. Okay? Yun ang the best. Ang iba kasi nagtatago. Maraming nangyayari nagtatago sa CR. Kasi ang mentality may tubig, maano niya yung hindi kaya. Ang maganda, takbo ka sa banda may medyo makita ka. Doon ka mag-intay ng rescue. May pito ka, ito ng pito ka. Kung wala, Sigaw. wagay-way ka ng puting tila, damit mo. Okay? Para ano naman yung atensyon ng mga rescuer. Okay? Next is customer assurance. Paano magkaroon ng customer assurance ang patrolling? Bakit nagkaroon maging customer assurance? Carpio, ano bang pagka naging ma-assure yung customer o yung mga estudyante o yung mga faculty pag may makikita silang nagpapatrol? Yan, very good. Ma-feel nila na safe kung nandun may gwardya. Kasi once na makikita ng may ibang masamang elemento na mayroong gwardya, hindi sila gagawa ng masama. Diba? Ay, may gwardya. Laging nag-iikot dyan. Huwag tayong magkano dito. Diba? So, yun ang pag mayroong, parang sa atin din, pag may police visibility sa barangay nyo, parang safe ka maglakad sa gabi. Yun din ang maramdaman ng mga estudyante natin at sa mga faculty natin during daytime na may makikitang gwardiya nag-iikot. Okay? Nagkaroon na ba kayo ng fire drill? Wala pa. Susunod sa LB po dati sir. Mas values campus po sa private. Dito wala. Pero sir, hindi namin nakuha yung aming certificate. So lahat kayo marunong nang gumamit ng fire extinguisher. Ano yung pass? Hold the pin. Hold the pin. Hold the pin. In muna. Is. Ganun-ganon kung di mo in. And then, squeeze. And then, sweep by side. Saan? Dapat sa base of the fire. Anong purpose doon? Bakit kailangan ng fire extinguisher? Ay, anong elements ang tinatanggal ng fire doon? Oxygen. Oxygen. Tinatakpan ngayon yung oxygen ng powder ng fire extinguisher. Pag tubig naman ang ginagamit, anong elements ng fire ang tinatanggal doon? Heat. Tama. Yung mga bumbero gumagamit ng tubig. So para palamigin yung matanggal yung heat. Kasi yung 3 elements of fire, pag matanggal yung isa, mamamatay yung fire. Ibawa ito, nagliliyab yan. Diba? Nagliliyab. Tanggalin ko isang elements, ito, upo, halimbawa ito, nagliliyab. Kunin ko, itapong ko, wala na. Kundi, takpan mo, mawala yung oxygen. Parang yung kawali nyo, di ba? Pag takpan natin, oxygen din yung tinatanggal doon. Namamatayan. So, yan ang purpose. Dapat alam natin kung anong klaseng mga fire extinguisher yung ginagamit. Sa electrical, dapat bawal ang tubig. Oh, yan. Dry chem. Okay? Classification of fire extinguisher. So, hanggang dito lang yung presentation ko. So, sana yung lahat ng trainings na nakukuha nyo, isa puso natin. Kasi binigay sa inyo ng free. Ikatulad sa amin, nagbabayad pa kami. Magkano ang CSP ngayon? 15,000. Sa inyo, ibigay lang ng libre yung mga nakukuha din namin kaalaman sa mga training namin. Dahil sa effort ng campus director natin. Ay Sir Maglapos. Okay? So huwag kayong tamarin. Yung iba, walang pinta naman yung training. Sabihin ganun.
Kasi swerte kayo, libre pa kayo ng snacks, unlimited. Di ba? Si Carpio, di naman kahinga. Oh. Tatlong supot yung kinain. Di ba? Unlimited na coffee. Sir, pinapantay mo ko ha. Di ba? Makatulog. Tapos libre pa. Tapos ayaw nyo pag pumunta rito. May service pa, sir. May service pa. O, di ba? So, pasalamat tayo sa kay Sir Ronald Maglapos dahil sa effort niya na mabigyan kayo ng trainings para maganda naman yung serbisyo natin. Hindi bigyan kayo ng training, pagdating sa magduyan-duyan ka pa rin. Iba na talaga yun. Wala kang doon yan. Oo. Multi-bet naman. So, may evaluation ba kayo dito? Yes, sir. Every yearly? Yes, sir. Kasi yearly, medyo saka na yung magsipag pag malapit na yung evaluation eh. Dapat quarterly. The best evaluation, quarterly para tuloy-tuloy yung aktibo ng gwardiya. Twice a year yun, sir. Twice a year. Twice a year, every 6 months. Pero sir, may nakaimbang. Kasi sa ibang namin, mga detachment, every 3 months. Kasi sir, sabi sa NP, halimbawa bisita kayo. Ito mo si Villamayor. Pag makikita ka ni Colonel Carriaga, ganyan yung uniform na ginagawa mo. Pangit tingnan, di ba? Dapat pag nagsusuot tayo ng uniform, pakita nyo nakagalang-galang tayo. Be professional, may lisensya tayo. Ito yung nagsusuot, uniform ka, nakaganon ka. Parang wala tayo, walang professionality, di ba? So dapat kung kanan, hubarin nyo na lang. Kung nainitan tayo. Pag magsuot, ayusin nyo. Uniform, hindi yung kanya na para tayong tambay. Iwasan nyo yan, ha? Kasi sa makikita sa inyo, lalo na nasa duty na kayo, nakaganon. Kayo nga makita nyo yung area, yung gwardiya na kayo, parang mawalan ka ng respeto, di ba? Parang lasinggiro tong gwardiya na to. Wala yung respect sa inyo kasi yung appearance mo ay hindi ka galang-galang. Basta magsuot tayo ng uniform, maging proud tayo na malinis, hindi dito may anay na. Di ba? Labahan para naman nasa school tayo eh. Dapat yung natin, laging maintain yung kalinisan sa katawan, di ba? Mga estudyante paglapit sa'yo, baho man si Manong Guard. Baho pa sigarilyo, baho pa ng Kailangan malinis tayo. Para pag malinis kayo, maganda yung performance. Pagpupunta ng mga board dito, pagdalaw, maganda yung mga appearance nyo. Hindi madelete yung sahod, di ba? Ngayon, delete dahil nagduduyan lang si Carpio eh. Ayaw mo yun, duduyan lang yan eh. Inuporme ni Villamayor, nakagano na, kala mo si Cesar Montano. Huwag ganyan. Pag nakasuot tayo, tandaan nyo palagi ha, kasi sa pamamagitan ng uniform, irerespeto kayo. Bilang security guard, kailangan pag nakasuot ka, proud, hindi yung naka-uniform ka, lakad ka naman ganun. Kailangan naka-snappy ka rin. Kasi nasaan tayo, paramilitary tayo bilang gwardiya eh. Snappy. Hindi yung naka-uniform ka nga. Pag nasa duty tayo, ano po yun, sir? Good morning. Laging magalang. Magalang tayo. Customer service palagi pairal. Lalo na nandito kayo sa school. Mga faculty, greet nyo palagi. Ma'am, good morning. Sir, good morning. Ganun, walang mawala sa atin. Pagdating doon, i-chismis ka pa nila pagdating sa faculty room. Sino yung bagong kwardiya doon? Ang galang ah. Linis pa ng uniform. Pagdating na Disyembre, may puros ka. Ha? Oh, di ba? Ikaw binigyan pa rin doon yan. Dapat ganun. Pinag-aabot naman talaga, di ba? Meron na. So, Pag mabait ka. time is up. Any concern? Para nandito yung operation manager namin, masagot. Anong problema natin sa agency? Ha? PhilHealth?
Sir, May binanggit kahapon, yung regarding sa insurance. Kinakaltasan kayo ng insurance? Yes, sir. Actually, meron talagang policy yan at saka mandated kasi yan eh. Every year, kailangan yan sa duli. sir, ano yung group insurance o So, ito si OM ang magpaliwanag dyan. Okay, about sa insurance, tungkol sa insurance na yearly ang yan, renewal. Requirement natin yan sa SOSYA. So,